Maayong adlaw sa atong tanan. Maayong adlaw karong adlaw maayo kayong Ginoo sa atong mga kinabuhi. I believe nga naay pinasahi nga pulong si Lord sa atong mga kinabuhi. Amen ba mga kaigsunan? Before ta magsugod, I'd like to recognize ang nagkalain-lain nga mga dapit nga atong gisugdan. Bless kay ka, inay tapad, bless kayo ka. This is the first time nga among gibuhat sa Living Praise of Zion Don Carlos that we scattered to places, many places, no? Kung i-recognize ang naa sa norte, naa sa sur, naa sa Puruksais, diri sa poblasyon, naa sa Dangkagan, sa San Nicolas, naa sa Manlamunay, naa sa Pinamaloy. I believe gibutang mo ni Lord ani nga madapit aron ang iyang pulong mo kaylap madunggan ninyo karon ug mapasa nato ngadto sa ato mga pamilya. Mga kaigsonan, dili aksidente nga naata karon. Before ta mag pray, I'd like to welcome everyone. This is the first time na gibuhat namo sa Don Carlos, Living Praise of Zion Don Carlos, but it will not be the last time. Mo ni ang sinugdanan nga makapaminaw ka, makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Og naibuhaton si Lord sa imong kinabuhi. Sa atong kinabuhi tanan. Og sugdan niya gikan sa tuwa para sa atong pamilya ngadto sa atong komunidad. Magampo sa tano before ta magpadayon. Father, we thank you, Lord God, sa imuhang kamaayos sa mga kinabuhi. Salamat o Dios nga Dios ka nga makadungog. Dios ka nga dili mo buo ang imong kamot. You are a father closer than a friend, closer than a brother. Salamat kayo Ginoo nga ang imong pulong maghatag kanamo karon og kadaugan, maghatag kanamo og kinabuhi, maghatag kanamo og paglaom. Because in you we have hope, we have power. And Lord God, we experience your greatness sa among mga kinabuhi. Despite sa mga situation, Ginoo, nga mahitabo, og nangahitabo na Lord, you still remain faithful. You still remain God. So let it be, Ginoo, nga ang imong pulong karon dili mo labay nga kawang, dili masayang. Apan Lord, musulod sa among mga kasing-kasing. Og Lord, amo ning maikinabuhi sa among mga kinabuhi sa matag adlaw namo nga mga plano, decision ug mga lakang uban ka Lord. Thank you Lord God, kauban sa mga leaders who are with us. Thank you for their life, Lord God. Lord God, extending their life towards others, all for your glory and honor. Use me, Lord, as your mouthpiece to speak your word with clarity, with anointing, with power, Lord God, to turn our lives to you in Jesus' name. Amen. Mga kaigsunan, padayon tanaw sa ato ang just want to share to you ang pipila na nga mga Sundays nga among gisgutan pod walking with God. Can we say that? Walking with God. Okay, God. Hallelujah. No, pakiglakaw uban kay Kristo. Pakinglakaw uban sa Ginoo. There are so many characters, no, nga mabasa nato in beginning in Genesis nga naay mga tao nga nakiglakaw uban kay Lord. Una na makita nato sa life ni Noah, makita nato sa life ni Abraham, makita nato sa life ni Jacob, nga despite of the things nga gi-offer sa kalibutan sa ilang mga kinabuhi, they still remain sa kung unsay offer ni Lord. Praise God. I believe you are here kay nakay gibiyaan sa imong kinabuhi og nagsugod ka og magsugod ka nga makiglakaw uban kay Lord. I just want to take you to Exodus chapter 32. Sani siya ka story
nga sa dihang no fast forward na lang when the Israelites, mga kaigsunan, when the Israelites who were enslaved in Egypt, nahimo silang ginapos, no, gihimo sila no na forced labor nga hitabo sa ilaha in their time nga nagpuyo sila sa Egypt. And like us mga Pinoy, no, niagi sila og colonization for hundreds of years. Sa dugay nga panahon nga nailalom sila sa Ehiptohanon, mo na ang ilang kultura, mura na pog mga Egyptian, ang ilang sinaninaan, ang ilahang traditions, no, ang ilahang culture, ang ilang lifestyle, ilang fashion, no, ilahang mga postura, mura na pog nahimong mga Egyptians, no. Fast forward, the Lord used Moses to bring them out because it is not the land that God has promised. Kanang imong gikahimutangan karon, dili na maoy saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pwede ba nimo kuhito na imong tapad ina nga kanang imong gikahimutangan karon, di pa na mao ang saad ni Lord. Naapay mas dako na yun siya, a land flowing with milk and honey. No, gigamit ni Lord si Moses to take them out of that slavery, to take them out of that place who once blessed them, but then it turned out nga nahimo silang slave, nahimo silang ginapos, nahimo silang mga forced labor. Di ay panahon nga no gipadubli ang ilang trabaho, pero mao lang gyapon ang ilang sweldo. And this has been our setup sa atong mga kinabuhi. Ang yawa, ang enemy, grabe ang panamastamas niya sa atong mga kinabuhi, mga sakit, mga problema, mga relasyon nga bungkag, no? Gidubli niya ang mga problema nga atong ginatubang aron nga dili ta mo simba sa tinuod nga Dios. But then God is taking you out. Hallelujah. God is taking you out. Ang Ginoo gikuha kaniya gikan ana nga pagkaginapos. Fast forward mga kaigsonan, sa dihang naglakaw na sila kay gusto ni Lord nga makaadto sila sa dapit nga iyang giandam. There is a place, ingnan mo tapad, na ay place nga giandam si Lord sa imuha. Amen. Na ay place nga giandam si Lord sa matag usa sa tuwa. And then, sometime, no, when they were in the wilderness, no, sa ilahang paglakaw, padulong na sa yutang gisaad, gipahunong sila ni Lord. Mo niyang, no, there is a previous ani nga mga chapter, ako lang story sa inyo para dili kayo ta madugay mga kaigsonan. Gipahunong sila ni Lord, kasi naay mga instruction si Lord kang Moses. Somewhere in Mount Sinai, nag-camp sila, no, mga tent, temporary, no. While they were still on their way, no, nihunong sila kadali. Gipasaka si Moses sa Mount Sinai because naay mga specific instruction si Lord sa iyaha for the people before they will enter into the promised land. Kabalo ba mo nga before ta makasulod, naay mga specific instruction si Lord. Ang problema, daghan sa iya mga instruction nga wala na to na follow. Mo nang nahitabo, ang promised land nahimong, no, pawis land. No? Kaabi nga mga paningkamot, pero murag walay abot. So, in this chapter, ning saka si Moses. Saka siya sa Mount Sinai. This is where the time nga si Lord nag-instruct siya pangita og tablets of stone because I will put my instructions in the previous verses. Ingon diha ang mga instructions ni Lord are written by the finger of God.
Grabe. Sinulat sa kamot sa Ginoo. But then, it took Moses 40 days and 40 nights. Dugay kaayo nga panahon, nga tuwa siya sa taas. Mo nang, ang mga tao, nawindang sila, naburingan, no? Gunsa naka si Moses dito sa taas ba? No? Basahon ako mga kaisonan. When the people saw how long it was taking Moses to come back down the mountain, they gathered around. Come on, they said. They gathered around Aaron. Sorry, yun siya. Come on, they said. Make us some gods who can lead us. Kuy, grabe. After all those experience, bag-o lang ni sila naka-experience og milagro sa Ginoo, nga gihiwa sa Ginoo ang dagat, aron nga makalata sila gikan sa mga Ehiptohanon. But then few days after all those miracles nga ilahang na-experience, mo nilang gibuhat, ingon sila Aaron, murag wa na mi kabalo unsay may nahitabo ni buhi pa bas Moses dito sa taas. So, maghimo tag ato ang kuan. Kanang Dios. Ingon siya, we don't know what happened to this fellow Moses who brought us here from the land of Egypt. So Aaron said, no? Si Aaron pod, no? Wa pod na guna-una. No? Take the gold rings, ingon si Aaron, from the ears of your wives and sons and daughters and bring them to me. All the people took the gold rings, no? Nagkuha sila mga gold, silver, ilahang gipangtigom, og ilahang gitunaw, og naghimo sila og gitawag og golden calf. Motoy ilahang gisimba, no? In verse 5, Aaron saw how excited the people were, so he built an altar in front of the calf. Then he announced, tomorrow will be a festival to the Lord. Grabe ang ilang gibuhat. No? Samtang si Moses o ang Ginoo nag-istorya dito sa taas, sa bukid, ang mga tao naghimo og dili maayo. Mga kaigsonan, no? Sa inani ang atong mga kinabuhi. That's why, no, ako ang gustong i-share sa inyo is to walk with God. Inay mong tapad, walk with God. No? Makig-istorya kay Lord. Makiglakaw uban kay Lord, I should say. Na ako'y tulo ka punto na gusto na ko ibilin sa Ginoo. Ang pangutana karon, what does it mean to walk with God? Mga kaigsunan, unsay buot ipasabot, unsay naa sa pakiglakaw kang Lord. In verse 8, ingon si Lord, Moses, grabe, how quickly they have turned away from the way I commanded them to live. Grabe, paspasa, Moses. Uy, nag-istorya pa ta diri. Bago pa sila nakakita sa milagro, pero ang naitabo, paspas kayo. Nganing talikod sila. Gikan sa ako ang mga laraw. Gikan sa akong mga instructions. Gikan sa akong plano. Nga ako silang dadon dito sa akong gisaad para kanila. Today mga igsoon, the reason why ang atong life wala na naka-experience of promised land. Though tanaw na ang promised land, but it did not become a reality to some of them. Nga naman, kasi na-miss out nila ang pakiglakaw uban kang Kristo. Unang punto mga igsoon, walking with God means a total abandonment of our desires. Kinahanglan ato ang i-abandona. No? Ato ang ibilin. Ato ang isalikway.
mga butang nga dili iya sa Dios, mga butang nga wala nagtinguha sa Dios, mga butang nga wala nag-honor sa Ginoo, atong i-abandon. You see, it's because grabe kapaspas ang ilahang pag turn away gikan sa Ginoo tungod kay wala gid nila na abandon ang ilang mga desires. Ninggawas sila sa Egypt, pero dala nila ang mga prinsipyo sa usa ka Egyptian. Ninggawas sila sa Egypt, pero ang ilahang mga batasan murag yapog mga Egypt. In fact, kung magbasa ka ni mga igsoon, ang mga tao sige sila bagulbol. Tinuod ba ni sa tuwa? Kinsay sige bagulbol? Natay mga bagulbol, Lord, nganong man ni Lord? Unta dito rami sa una katong wa pa ko nangalagad sa imo, wa pa ko naninuod sa imo, kay okay ra unta mong kinabuhi, wa ko nagsakit, karon na hinuon nga nagsakit, o nag-alagad ko nimo, nagsakit na hinuon ko. Nagka-problema na nahutdan na hinuon ko kwarta. Nahimong tapad igsoon, ipaagi ka ni Lord. Kasi i-display ni Lord ang iyang power sa imong life. Walking with God, it means i-abandon nato ang atong mga desires. Unsa may tinguha sa imong kasing-kasing nga dili tinguha sa kasing-kasing sa Ginoo? Nakapangutana ba ta sa atong kaugalingon ani? Tanga naa diri karon. Unsa may imuhang tinguha nga dili tinguha sa kasing-kasing sa Ginoo? I know there are so many things atong sulod nga grabe natong mga desires, but it is not the heart of God. Yes, ninggawas ta sa Egypt, pero ang atong mga thinking, atong mga mindset, ang atong mga kasing-kasing na bantok, ang ato ang mga kinaiya, wala nagtinguha sa Dios. Di gani mo ampo, di gani mo tawag sa ug mo ila sa Ginoo. Mo na ang reason nganong naa ka karon nga nakadungog ka ani nga pulong sa Ginoo, because God wants you to abandon all your desires, the desires of your flesh, the desires of your mind, kanang mga lust, immorality, tanan nga mga hurt, tanan nga unforgiveness, mga offense, tanan nga mga gusto nimo, pero wala nagtinguha sa kasing-kasing sa Ginoo. Gusto ni Lord nga kinahanglan mugawas ka gikan ana igsoon. Sama sa mga Israelita nga ning gawas gikan sa Egypt, gusto ni Lord nga matanggal sa ilaha ang ilang mga kagahapon. Yes, they have a good life in Egypt, but it is not the plan of God for them. God has a better plan. God has a better place. Ingon siya, land of promise is a land flowing with milk and honey. It's a land that I will show you. It's a land where I promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Dapit kini sa grabe nga abunda. Maybe you will not see it from today. Pero I believe, tungod sa ato ang na box ta sa atong mga kagahapon. Na okay na ta ba? Munang lisod kaayo biyaan. Apan karon igsoon, gusto ni Lord nga i-abandon nato na. Are you willing to abandon? Kasi ang mga tao, they were not willing to abandon. In the chapter that we have read, they were not willing to abandon. Ilahang, in fact, paspas kayo sila nga nakabalik sa ilahang gusto. Ingon sila, as Moses, naman ay ambot og balikan patang Moses. No? Istorya na siya sa Ginoo. Kita po siguro diri himo na lang po taga-tuwa. No? Daghan kay tag mga steps nga gihimo nga wala ta nag-inquire kay Lord. Kay gusto nato mahitabo diha dayon. Gusto nato nga inig-ampo nato karon, inigmata nato naa na. Hello, napabata mga kaigsunan.
how quickly they have turned away. But I pray nga karon, samtang naminaw ka ani nga pulong, I pray that you will begin to abandon yourself, abandon your desires, abandon your past. Hinay mo tapad, abandon your past. Walking with God is to abandon your past success. Walking with God means to abandon your past life, your life of condemnation, your life of guilt, your life of sin. Grabe, nagtuyok na lang ka. Ang imong kinabuhi igsoon mura na lag Ferris wheel. No? Naalagi movement pero wa kay napadulngan, nagsige lang kag tuyok. Karon okay imong kinabuhi, ug mang adlaw problema na pug ka. No? Sunod adlaw okay imong kinabuhi, karong adlaw no, lungkoy na pug ka. Nagtuyok-tuyok na lang. Because you have not abandoned your past. Nemon tapad igsoon, ang pakiglakaw sa Ginoo. Ingna siya, ang pakiglakaw sa Ginoo is ang pagbiya nato sa atong karaang kinabuhi. In verse 14, ang nahitabo diri mga igsoon, nasuko ang Ginoo. Ingon siya nga, in verse 9, no, ako sang balikan niya, I have seen, nakita nako unsa ka gahi sa ilang ulo, unsa sila ka rebelyoso kaning mga tawhana ni. Grabe ka gahi ang ulo, grabe ka rebelyoso, ayaw tanaw sa imong tapad, no? Ingon si Lord sa verse 10, kabalo ka, isa nga, leave me alone, Moses, kay ang ako ang kasuko, mura nagkalayo. No? Ako ni silang patyon. I will destroy them. Then I will make you, Moses, into a great nation. Gusto na po ni Lord i-reset sa life ni Moses. Ako ni silang putnon, Moses, kay grabe na yun. Gahi kayong mga ulo. Rebelyoso kayo. No? Di kabalo magpasalamat. Inana ba ta mga igsoon? Ayog lingi sa imong tapad. Pero nakanindot sa heart ni Moses, no? He is a man, gitawag siya the meekest man. Pinakabutan, hinay, no? Yang gipacify si Lord. Lord, ingan siya, ngano suko man ka sa imong mga tao? Imo baya ning gi-save kay gusto nimo ipakita sa tibuok kalibutan nga ikaw ang nagpalingkawas sa ilaha. Ikaw, Lord God, ang Ginoo nga ilang kauban, and you will make a distinction between other people and your chosen people. Nakanindot in verse 14, after Moses, no, gipacify niya, no, gipresent niya kay Lord. Kabalo mo sa initabo. Ingon sa verse 14, and the Lord change his mind. Wow. Kana ding makiglakaw ta sa Ginoo, pwede nato mausab ang hunahuna sa Ginoo. Walking with God means changing the mind of God. Kay pwede na unta hiposon sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Kung tan-awon nimo ang imong kagahapon, agoy daghan na kay mga instances. Daghan na kayog mga opportunity si Lord nga pwede niya hiposon ang atong kinabuhi. Pero wala niya gibuhat because there is a Moses in your life who presented, Lord, ayaw lang sa Lord, kay kanang tawhana potential kay na. The reason you are here, kay potential na ay nakita si Lord sa imong life, and there are leaders around you nga naa karon sa imong palibot. They are a Moses sa imong kinabuhi, and they presented your life. No, kaning mga places gi-open lang ni Lord.
Gi-open ni Lord nga mga opportunities nga makaadto mi ani nga mga dapit. Aron ang inyong kinabuhi ma-present na mo kay Lord. And God will change His mind sa atong mga kinabuhi. Walking with Him, pwede din nato mausab ang pangunauna sa Ginoo. Nahimong tapad, pwede nato mausab ang pangunauna sa Ginoo. Kung makiglakaw ta, sama sa pakiglakaw ni Moses kay Lord, pwede nato mausab ang iyahang gusto. Kay kanino? Iyahan na untang irison. Iyahan na untang bungkagon, hipuson niya, patyo niya. Na I believe, no? Maybe some of you here, naamo karon na ay mga instance sa inyong life nga hapit siguro mo mamatay, hapit madisgrasya, no? Hapit mapusilan, no? Na ay patyonon, hapit ka na alaan. Daghag mga hapit sa atong mga kinabuhi. But because of Moses, who walked with God, who presented our lives, nahimong naata karon, natay opportunity. Hinahimong tapad, walk with the Lord. So you can change the mind of God. Ang dagan sa imong pamilya, ang dagan sa imong kinabuhi, pwede pa mausab. Ang dagan sa imong situation, pwede pa mausab. Ang dagan sa imong business, pwede pa mausab. Ang dagan sa imong pag-eskwela, pwede pa mausab. Ang dagan sa imong mga plano o sa imong mga gusto, pwede pa na mausab. Dagan sa tuwa, no, nagtinguha nga muadto sa laing nasod. Kay tuwa dito ang nindot kayo o hapsay kayo nga kinabuhi. Pero kabalo mo mga igsoon, na ako'y kaila nga gikan na dito ning uli. Nindot kayo ang opportunity. Nindot kayo ang dapit. Dako kayo ang sweldo. Pero ning uli, kasi dili na maoy tubag sa atong mga tinguha. Only in the mind of God. Only when we walk with the Lord na ma-fulfill ang iyang purpose sa atong kinabuhi. Napaba mo sa tiguban pa ba mo sa ako karon mga kaisunan? And lastly, in verse 26, mga kaisunan, sa dihang ni kanaog na si Moses, pagkakita niya sa mga tao nga nagsimba sila og lahi nga Dios, naghimo sila ilahang kaugalingon, siya na po'y nasuko. In fact, nakulpog niya ang tablets of stone nga mo'y gisulatan sa mga instruction sa Ginoo. Ug wa na pusli tungod kay nakita niya ang mga tao nga nagsugod sila sa ilang pagrebuildi against kay Lord. So, ang nitabo diri, no? Ning tindog siya diri. So he stood at the entrance to the camp and shouted, "All of you who are on the Lord's side," kamo nga nagtuo sa Dios, no? Kamo on the Lord's side, come here and join me. Ug ang mga Levita, no, mga Levites gathered around him. Ang nahitabo aning mga igsoon, katong wala ni side kay Lord, gipatay. And on that day, 3,000 people died. You can read it here. Tungod sa ilahang kinabuhi nga nakagawas na unta gikan sa Egypt, nakakita na sa mga milagro sa Ginoo, nakadungog na sa tingog sa Ginoo, nakakita nag mga pillar of clouds and pillar of fire. But then their hearts, gitawag na, no, in the New Testament, ingon diha, their hearts were calloused.
gi murag gi kubalan, kasing-kasing nga gikubalan. Wala na sila, dili na sila maka-feel og conviction gikan sa Ginoo. Their hearts remained in Egypt. Muna karon mga kaigsonan, mo ang akong katapusan nga punto karon. Walking with God means a consecrated life. Walking with God means a consecrated life. Ang kinabuhi nga na-surrender diha sa Ginoo. Many times, no, mas na-surrender pa ang atong kinabuhi sa atong mga trabaho. Daghan kita ikabisihan. Nabantok na ganita sa taghan kaayong mga invitation. Kaya ate, simbata, bro, sis, simbata. No? Murag alingog-ngog na sa to kani nga mga istorya, kani nga mga imbitasyon. Kasi ang atong kasing-kasing nahimo na siyang nakubalan. Di na matarog. No? Mas matarog pa ta kung makwaag 1,000 ang ato ang kwarta sa kaban or sa ato ang mga savings. No, pag ang negosyo murag mo fail, ala mataranta na. Mawad ag cellphone, hala malisang na. Pero mawag adag Bible, wa gani gyud ta kabalo nga nawa na tong Bible. Kasi ang atong kasing-kasing nahimo na siyang bantok. Nahimo na siyang gikubalan. Same, you know what happened? Same day, 3,000 people died. Pagkasayang igsuon, nga ninggawas sila gikan sa Egypt. Nagbaklay sila. Nakakita sila sa mga milagro o sa mga problema. Dahil panahon nga giuhaw sila, nangayo silang tubig, pinagi kang Moses. Gitagaan silang tubig, pinagi sa bato. Grabe to nga milagro. Pero nakalimot sila. Because their life was not a consecrated life to God. Karon nga adlaw, God is calling you to a consecrated life. Dili ni aksidente nga naata karon that we have heard the word of God. To all the leaders who are with me, God is taking us back to a consecrated life. That moment nga gitawag si Moses ni Lord on a burning bush, no, gakalayo nga usa ka plant. God is calling Moses, Moses, Moses. Ingon si Moses, here am I, Lord. Ingon siya, where you are standing is a holy ground. God is calling you back. Nagatawag si Lord sa imuhang kinabuhi. In fact, no, sa Revelation chapter 3 verse 20, ingon diha, behold, I stand at the door and knock at your hearts. If anyone who opens the door, I will come in and eat with him. Gusto sa Ginoo og intimacy. Gusto sa Ginoo og pakigsandurot. No, suod nga pakig-amigo sa atong mga kinabuhi. Pero daghan sa panahon nga nahimong napadapli nato ang Ginoo. Sige siyang tawag sa to, Moses, Moses, Jethro, Jethro. God is calling you by name. Pero naalingog-ngog kay ta. And we missed out a consecrated life. Basin ba? Isa sa mamatay. Not physically. Physically, we will all die. Pero ang spiritual nga aspect nato mga kaigsunan. No, munay dakong mahay unya kung dili nato ma-experience si Lord sa atong mga kinabuhi. God is calling us to walk with Him. Inay mo tapad, God is calling you to walk with Him. A consecrated life. God wants to speak to you. God wants to use you. Beginning today, ingon si Lord, katong musunod sa kuha, diri mo. Katong dili, diri. Ikaw ang mopili na igsoon. Which side are you? Are you on the side of God? Are you on the side of His call?
Are you on the side of walking with Him? Or are you on the side that abandoned Him? Ikaw mo pili, ana. And I believe na dakong tawag si Lord sa matagusan nato. Pagampo ta mga igsoon. Father, we thank you, God. Salamat, Lord God. Dili aksidente ang imong pagtawag ka namo. Sama ni Moses, you have called him for a divine purpose to save your people, Lord God. And we saw him, a man who walks with you. Wala siya nagduha-duha. Though daghan siya mga excuses, but yet, your plan was fulfilled through his life. Lord, dili mi gusto mahitabo atong 3,000 men who died on that day because of their rebellion and stubbornness. Sa ilang pagkagahi sa ilang ulo, sa ilang pagkagahi sa ilang kasing-kasing. Wala nila makit-i ang giandam ni Lord sa ilang kinabuhi. Lord, today, among gidesisyonan nga makiglakaw kami uban kanimo. Salamat, Lord, sa imong hanggugma, sa imong grasya. Lord, speak to everyone who's here, Father. Salamat kayo, Ginoo. You are with us. You will not forsake us. Beginning today, kaning mga kinabuhi nga nakadungog sa imong pulong. Lord God, maghimo silang desisyon nga ikaw ang mahimong una ug sentro sa ilang kinabuhi. A consecrated life diha kanimo. We honor you, Lord, and bless you in Jesus' name. Amen. Mayong adlaw sa atong tanan.